Salamat sa inyo na pakinggan at natutunan sa aral sa lugar na ito mula sa Panginoon. Amen? So, some of our brothers and sisters may mga appointment, may mga kasalan na kanina may kausap ako, nasa kasal daw sila. At, pero gustong-gusto na dumalo dahil balikbayan nating mga kapatid yun galing sa ibang bansa. So, yun po ang isang bagay na yung gratitude sa Panginoon na marunong tayong magpasalamat sa ginawa at gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, hindi ako naging nabahala dahil alam ko hindi pwede na wala kayong may natutunan. Naintindihan ba natin? Hindi pwede na wala kayong tinanggap mula sa Diyos. As an instrument of the Lord in this place, patuloy pa rin kami sumusunod dahil naranasan din namin at nakita rin namin ang kilos at galaw ng Diyos sa aming mga buhay. So, nothing else but continue to do the will of the Father dahil ito po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na mga mananampalataya. Amen? Kaya, pag ikaw huminto, pag ikaw umayaw, ikaw talo. Tama po ba? Dahil walang humihinto tungkol sa Panginoon. Pag tungkol sa Diyos, hindi pwede tayong i-put aside ang panlangit na bagay dahil po ito ay isang sikreto ng tagumpay ng bawat nilalang ng Diyos. Amen. Although there are things, mga ups and downs sa ating mga buhay, mga pangyayari, sitwasyon, pero kasama talaga yan sa proseso hanggang ma-overcome po natin. We have so much question, a lot of question to the Lord. Bakit nangyari ito? Bakit ganun pa nangyari? Bakit kailangan pa mangyari? But naturo na natin na kaya nangyari. Bakit may mga pagsubok? Dito tayo matitest kung mahal natin ang Diyos o mahal natin ang ating mga kaluluwa. Amen? Kaya salamat sa buhay nyo. December pa lang, ang dami nyo nang naranasan sa Panginoon eh. Hello? Mula December 1st, ano na ngayon? December 28. Kaya nag-request ako ng awit kanina. Ako po yung nag-request na the joy of the Lord is our strength. At yung una, kung yung lyrics na yung kung basahin natin, ini-welcome natin ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang po Christmas eh. Ini-welcome natin si Jesus na dumating sa sambabo ng mundong ito na kailangan bigyan pahalaga ng anuman o sino man na may buhay. And the problem is, hindi talaga tayo aware ng kalagahan ng Diyos. Kaya natuto na tayo ngayon, matuto tayo na without His presence, without His ang kilos at galaw ng Diyos sa ating buhay, wala tayong maabot o mararating. Even myself, we have a lot also of situation 2025. Dumating din sa punto na sinabi ko minsan sa inyo, nagkaroon ng lockdown ng Amerika, naapektuhan pong aming, yung ni sir, yung allowance niya doon monthly, almost kalahati pong nawawala kasi 4 years na kami dito, parang sandali lang 4 years na pala sa arenda. Pero almost kalahati ng kanyang tinatanggap yearly from the US. Malaking bagay kasi pang grocery din yan, pang budget. Nang na-lockdown at kinukuha yung Medicare namin, sa insurance, sa health, pero hindi namin nagagamit for almost 3 months na mahigit na kaltas na hindi namin nagagamit. Masakit din yun. But then, praise God, na-overcome naman namin na ilang tawag na kami sa embassy, ilang sulat na rin yung aking mga anak doon para lang ma-stop na yung bawas kasi hindi namin magagamit hindi namin magamit, nandito kami sa Pilipinas. But praise be to God, for so many months na hindi naman nagantay. I ask the Lord, Lord, you are the owner of the universe. You are the source of everything. You are God of provision and supply. Sa madaling salita, mga kapatid, dito na naman kumilos ang Diyos. Nakuha nyo, nung patutuo ko, gusto ko mamigay ng regalo, pero wala kami kakayanan. Yun nga ang problema kasi wala namang assistance na dumarating. But isang araw lang na iyak sa Diyos, kaagad may tugon. Nakita nyo, natanggap nyo yung mga bags na yun na hindi naman dapat, pero isang araw lang na iyak namin sa Lord, kinabukasan may tugon. So, nakita niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa lugar na ito, na hindi nagkulang, hindi nagmaliw,
Dahil we started last year, 2024, na may nag-seed para sa church, para maayos ang bubong at maayos ang paligid. So, hindi rin natulog ang Diyos dahil starting January, nag-umpisa tayong paggawa January 7. Ditong taon na to. Nakuha nyo, January, dito si Pastor araw-araw, January, February, March, April, May, umabot ng June na ginagawa ito. Saan galing yung mga biyaya na yun na wala naman tayong hawak? But God moves in every heart of His people. So, nagising po ako 3:30 kanina kasi ready magluto na naman ng food nyo. May nag-message. Sabi niya, ibalik na dong nawawala namin pera. Palakpakan natin yan ang Diyos. Nakuha niyo po? Starting January, hindi na galing na sa embassy. Wala na pong kulang. Yung tiwala namin sa Diyos, na wala kaming question, Lord, you are the owner of the universe. You own our life. You are the Jehovah Jireh who provide things for your people. Yung heart namin laging trust and believe God will move mountains. Ayun. Hindi pa ba kayo nagagalak? Kasi nag-worry na, ano kaya pakakain namin sa Sunday? Lord, hindi natutulog ang Diyos. Wala kaming ginawa na sabi nga ni Sir, kung may roll ng sasakyan, punta kami Subic kasi madali doon mag-ano sa embassy. Kaya lang hindi namin nagawa. But I stay and remain, Lord, you know our needs. You know the needs of the church. And then God answer prayer. Tapos na ang problema namin na patungkol sa pinansyal. 3 months mahigit na umaasa kami na may response ang embassy, wala. Nakuha nyo? But early morning, bago ako bumangon para tingnan ko ng oras, ayun, may message na God provide everything. Amen? So, wala tayong dapat problemahin kung if you trust and believe God. Akala namin wala na yun eh. Bali, wala na yun. Kasi, kaltas lang ng kaltas ang Amerika, wala kaming tanungin kung sino. Wala naman kaming matawag kung sino kasi hindi nagre-response ang tinatawagan ni Sir na mga numbers. Sinabi ko nga kay Sister Gina kasi may problema din sila patungkol sa embassy, sa kanyang tita. Wala pa daw answer hanggang ngayon. So kami po, praise the Lord. God moves. At sila na humingi, hingi pa silang apology. Humingi po ang embassy ng pasensya. Na sila sumagot. Ngayon, sorry, sabi nila. But then God's move. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kung mayroon tayong problema, sitwasyon sa ating mga buhay, financially man yan, in relationship man yan, nakita niyo yung patutuon sa Gina, God restore relationship. Nakuha niyo po, God restore sa kanyang mga siblings na matagal taon na hindi nag-uusap. So, yun pong inayos muna sa ng Lord, hinanda kanyang heart. Although na siya pa rin ang tiyakbo ng lahat, that's a good sign na nagliliwanag ka. Wala kang masamang tinapay. So, yun din po ang aming karanasan sa Panginoon. Continue to work with God. Continue to obey and follow the Lord. Kasi ang breakthrough na diyan na yan. Babagsak at babagsak yan. No one can hinder. No one can stop the blessing if you follow and obey God. Amen? Kaya nga, ito pong ini-impart namin dito sa inyo na trusting God so much in our lives. So, yun pong nangyari, mga kapatid. Sa kanya-kanina, kanyang problema ang relationship niya sa kanyang mga siblings. But then, sa amin naman, bali, hindi, wala man yan. Wala na yan. Okay lang, wala na yan. Kung yun ang will ng Lord, na hubaran ka na, wala na. But then, hindi siya natutulog. Dahil sabi ko, Lord, ano po ang aming maitulong sa nangailangan kung wala naman kami maitulong? Kasi kami kung kaos din o kapos din. Ayun lagi sabi ko sa kanya, you are God of provision and God of supply. So, dumating po ang mga bagay na yan na hindi namin naasahan, immediately, magtatapos ng year-end, nakuha niyo po. December 28, nag-response po ang US Embassy, kag tumugo na sa aming mga katanungan. So, okay na po, ayos na. So, purihin ang Diyos. Amen po ba? Salamat dahil hindi siya nagkulang. Kaya nga, sabi nga, God has a promise for all of us. In all season, God provide. In all season, God's promises will come to pass in every individual that God has given life. Amen?
Kung si Satan came to kill, to steal, and to destroy, the Lord our God, sabi ng John 10:10, dumating siya for a life and abundance. So bakit pa tayo mahiwalay sa ating Diyos? Bakit pa tayo tumalikod sa ating pananampalataya? Dahil ang pangako ng Diyos sa bawat panahon. Hindi po ng Disyembre lang. Some of you, ang mental natin, yung ating mindset, pagdating ng Disyembre lang tayo kasi may bonus. Hello? May makukuha tayong 13 month. May makukuha tayong gift, o love gift, or gifting, or pagpapala. Pero hindi lang po, sabi ng Biblia, a promise for all season. Can we open our Bible in Romans chapter 8, verse 20? Amen po ba? So, Tagalog, no, Kuya Luis? Kaya tunay nga po, Diyos, sa oras na ito, sa lahat ng mga kapatid na ririto, maraming salamat, Panginoon, sa malaking pribileyo na binigay mo na sa bawat isa na the hunger for more for your presence, Lord. Pagkaunawa ng iyong ebanghelyo na iyong salita, sa mga bagay na iyong nais mangyari, magaganap dahil ang pangako mo pagpalain mo, iligtas mo, biyayaan mo, dalhin mo sa buhay na pangako mo, life and abundance sa iyong mga anak. Kaya narito kami, O Diyos, salamat sa banal mong Espiritu Santo na patuloy kumikilos gumagalaw sa bawat pamilya. Lord, we thank you so much for the things you've done for your church, for your people, for the body of Christ. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy pa rin kami nagpupuri. Sabi nga kanina ng awit, the joy of the Lord is our strength. Kaya Lord, we thank you for everything you've done. We thank you for everything that you have given. We thank you for making us wonderful people, O God. Kaya sa lahat ng bagay na nangyayari, nagaganap, patuloy ka pa rin namin naasahan. Ang kilos gala mo, habag mo, kabutihan mo, kagandang loob mo, aming O Diyos na minimiti araw-araw, bawat minuto, oras at panahon kami rin nabubuhay. Pagtitiwala, pananalig, panampalataya, pag-asa. Dahil ito pang iyong pangako na hindi mo iwanan talikdan o pabayaan ng iyong mga anak, bagkus ang lahat ng mga anak mo, ignais mo iangat ang buhay, inais mong pagpalain, nais mong pagalingin, nais mong dalhin sa pangako mo, Panginoon. Kaya Lord, thank you again for your words and the guidance of your wonderful Holy Spirit. Lord, we ask the spirit of understanding, the spirit of wisdom that will continue to enlighten His people in this place, O God. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Sabi po dyan, maigsi lang po ito, no? Sapagkat ang lahat na nilikha ng Diyos ay hindi nakakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos, pero may pag-asa pa. So that is the promise of God in the lives of many, na may pag-asa lagi ang bawat binigyan ng Diyos ng gabay, patnubay. The promise. Amen po ba? The promise that brings assurance to every individual. Alam natin po yan. Gusto ng Diyos palitan ang ating mga alalahanin. Gusto palitan ng Diyos, sabi nga sa Roma 8:28 na yan, gusto palitan ng Diyos na magkaroon tayo ng assistance or assurance, katiyakan, na tayo magtiwala sa Kanya lamang. Amen? Kaya hindi tayo pwede magtiwala sa kapwa nating tao kasi yung tao po, sabi ko nga sa inyo, minsan pa nasabi ko na sala sa lamig, sala sa init. Bukas masaya siya, bukas mamayang hapon lungkot na naman siya. Pero ang Diyos natin po, steady po ang Diyos natin. Yung pangako niya, promises niya, ay para sa lahat ng panahon. Bawat minuto, oras sa panahon, ang pangako ng Diyos, as long as you obey and follow the Lord, hindi nababago yung pangako sa bawat isa. The problem is, uncertain po tayo na, totoo ba gagawin ng Diyos sa buhay ko yan? Hindi ka tiyak. Akala mo walang assurance. Ang Diyos po nagbibigay ng assurance sa bawat isa. Ayusin mo lang ang iyong puso, ang iyong buhay, ang iyong lakad, especially the faith that God has given to all of us, yung pananampalataya. Once ang solid na po ang pananampalataya natin sa Diyos, hindi ka na matinag, o wala nang magsishake sa iyo. Dumating mga lindol sa buhay natin, dumating man yan ang storm of life. Kung sabi ko nga sa inyo, kung sa foundational na buhay ka na, it means ang iyong buhay malalim na nakatanim ka hindi sa buhanginan, yung solid foundation of the word that you have received, wala na makakagiba sa iyo. Wala na pahinto sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon.
Remember church, si Pastor 1994 pa ako sa Panginoon. Pero papasok ng 2026, kung hindi ko siya nakilala personally, sa maraming pagsubok, sa maraming sitwasyon, sa maraming mga pag-uusig, rejection, accusation, siguro wala na rin ako sa ganitong kagalakan sa pagsunod sa Panginoon. But because I know the Lord my God, hindi na ako pwedeng sabihan mo kung ano man sabihan mo. Ayaw man sa hindi. Pero ako gusto ko pa rin sumunod sa Panginoon dahil alam ko hindi niya ako pabayaan as what He promised. Amen? Kaya hindi mo kayo, mga kapatid, sa lugar na ito. Alam ko, all of us here, some of us here, dekada na tayo, 3 decades na tayo na Kristiyano. Ang nangyari lang sa atin, kaya hindi tayo nakasunod, kulang pa ang submission natin sa Diyos. No total surrender life sa Panginoon. May reservation pa ang bawat isa. Sumunod ka lang. Ayaw man ng asawa mo, ayaw man ng anak mo, ayaw man ng mga tao sa paligid mo. As long sa Diyos ka naging solid ang iyong loyalty, pagpalain ka talaga ng Diyos. Doon kasi ang testing natin eh. Sometimes God allow things sa relationship in our family. Pag sinabi ng mga anak mo, huwag ka na magsimba, mama. Huwag ka na sumuloy, mama. Huwag ka na dyan. Ako naranasan ko rin ang pagkukorek ng mga anak, lalo sa Amerika. Mama, huwag ka na mapakilala, pastor ka. Dito ko lang sa likod, umupo. Sinasabihan ako ng mga anak ko kasi ayaw nila na nakikita ako sa fronte. Kasi alam nila, pag sa fronte ka, maraming ayaw sa'yo. Nakuha niyo po? Nasabihan din ako na, huwag ka na magpakilala na nagtuturo ka. Sa likod ka lang. Sabi ko, bakit Lord? Ito ba gusto mo? Pero may lumalapit eh. Nakuha niyo po, may lumalapit. Hindi mapaliwanag, God introduce. Ni-introduce ka ng Diyos. For example, nangyari minsan kasi, may lumapit sa akin na 2 propeta. Ang mag-asawa po sila. Malalaking po ito, American. Sabi niya, can we ask to be an intercessor for this great event na mangyari in this place? So, anong state yun, sinabi niya? Why? Why we choose you? So, bakit hindi naman ako nagpakilala na kung sino ako? Pero lumapit, we ask you to be a part of the intercessory sa malaking event. Ikaw ang ilalagay namin sa English pa. Head intercessor. Sinabi pa siya na, kaya ikaw, because the Lord's telling us, you are highly favored by God and you are the anointed one. Kita mo, America, kinikilala ang isang Pilipina na maliit. Kaya nagulat ako, how come nakilala nila ako? Hindi naman ako nagpakilala. So I started that time na nung dumating ng event na ngay punong-puno ang isang stadium, doon ako nakabantay sa stage, parang dyan ako, parang wala makakapasok, wala makakaakyat. Of all people, nakuha niyo po, libo-libo. But I praise the Lord kasi siya mismo nag-introduce na you are highly God. So yun po ang nangyayari. Tayo, saan man tayo makarating, kung ikaw totoo ka sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Kaya ano man sabihin ng ano man o sino man, accusation, because the great experience from the Lord is the greater testimony how God is upon you before. Sa giliran man, sa likuran man, nandyan ang Diyos lagi sa unahan mo. Gina. Nakilala niyo si Gina, Queen of Sugal. Knows everything about this place. How God transformed her life. Nakuha niyo po? Tama po ba? So, showbiz na showbiz din to eh. Nakakarating ng Malacanang na walang kahirap-hirap. Nakakakuha ng pondo para sa mga kapatiran na nangangailangan. Nakita niyo po? Kayo na po yung magkapagpatutuo na hindi natin kaya yung binigay na kaloob ng Diyos sa Kanya na matulungin sa kapwa. Wala na sa Kanya yung pagod ako, may anak ako, may asawa ako. Wala na. Ang kaso sa motor, drive doon madaling araw upang maikatulong sa kapatiran. Kaya you are blessed, people of God. Lalo na inakyatan nila yung bahay nyo.
Ako, desire ko rin yan, pumunta sa bahay nyo. Pero nakakauwi sila ng alas 10, alas 11 ng gabi to visit every brothers and sisters that need to be helped. Naintindihan niyo po ba yon? So, kaya niya, hindi ko kaya. Nakuha niyo, hindi ko kaya umakyat ng Malacanang. Siya kaya niya. Sa Senado, sa mga senador, sa kongresista. Sandali lang isang salita niya, bakit siya pinapaniwalaan? Sinasamahan siya ng Diyos. Baliwala sa kanya 40,000, 60,000, 20,000, 10,000. Bigay agad sila. Kaya na ba niya? Kaya niyo ba yun? Without the help of the guidance of the Holy Spirit, hindi biro makalapit kasi lumalapit ka pa lang, hindi ka napansinin na kapwa mo tao. But because of the help, alam ng Diyos, mangungusap sa puso sa kanyang mga kaharap. Yun po ang sinasabi ko sa inyo, sasamahan ka ng Diyos kung naging totoo ka sa Diyos. Wala po, yun po ang totoo ko. Many accusation, rejection. Pero bago pa man mangyari sa atin mga buhay yan, mga kapatid, nangyari na rin kay Jesus po yan. Even in His own place, hindi sa kinalalang Diyos. Naintindihan niyo po? Marami siyang pagsubok. Kaya nga before it happened to you, nangyari na po yan sa ating Panginoon si Kristo. Isa pang patutuo na during the time na dito pa kami sa place ng Pastors Workers Conference, hindi ko nabanggitin kasi baka, alam ko, ito kasi worldwide tayo eh. May mga sitwasyon na doon nagkakagatan, may division, may kagatan, may backstabbing. So, hindi ko maintindihan ba't ganito mga tao ito, ba't ganito mga kapatiran na to. Umiyak ako sa Lord. Alam mo sabi ng Lord during the time, bago pa mangyari sa iyo, nangyari na po sa akin. Yung hagulgul ko dahil dinig na dinig ko ang that small still voice ng ngusap ang Lord. Kasi bakit ganito sila, Lord? Nakuha niyo po, iyak ako ng iyak sa Lord na talagang hindi, yung parang labas ko na yung puso ko sa kaiyak. Sabi ng Lord, bago pa mangyari sa iyo yan, nangyari na yun sa akin. Kaya hindi ko makalimutan yung word na yan kasi I hear the Lord speaking to me. Nakuha niyo po? So, patuloy lang ako sa Lord hanggang nawala lahat yung mga question ko against towards other people. Buhay naranasan natin yan to develop our faith. Naintindihan niyo? Kasi kung taon titingnan mo, hindi ka pupunta sa paruuna na nais ng Diyos. Pakinggan mo ang salita niya, ang kapayagan niya, at ito magbigay sa iyo ng klakasigla, paging matibay kang muog. Naintindihan niyo po ba? Na hindi ka na, kung dumating mang badgunos na natili kasi alam mo, ang iyong batong panulakan, the rock of your foundation is Jesus Christ Himself. Amen? Kaya I'm warning you, church, na maging aware tayo sa ating kaharap. If Satan came to kill, to steal, and to destroy, but Jesus give life and abundance. Sino pipiliin natin? Yung destruction o yung promise ng Lord sa ating mga buhay? Kaya yun lang po mga kapatid. December 24, dahil dalawa lang naman kami ni Sir, sabi nga, si Kuya dito siya, kasi may mga pamilya nga pupunta dito last December 24 ng gabi. So, sumama kami dito dahil kami lang naman dalawa sa bahay eh. I praise the Lord. Kasi kasama namin ng mga kapatiran, sobra-sobra din ng food na rito. Sa maiksing oras, nagkasama-sama kami nagtipon sa lugar na ito at nakauwi kami 11 at na dumating nga yung sinasabi nilang 12 at nakita ko nga, sabi ko nga sa inyo, ba't kailangan pagisingin nakakain na alas 12? Pwede naman alas 7. Di po ba? Ba't antayin pa natin ng 12 kung pwede na magsalo-salo ng maga? So, wala naman nagsabi sa Bible na sa December 25. Kaya kanina, alam ko yung feeling ng iba. Tapos na Christmas ba't may kanta pa na Joy? kung tingnan yung lyrics noon, welcoming Jesus into your life. Welcoming the year again with a promise. Amen? Kaya nga pangako ng Diyos sa ating mga buhay yan, church, the promise that gave hopes to each and every one of us. Lalo na yung mga kapatiran natin na troubled heart, may alalahanin. Nag-alala ka sa bukas mo. Amen?
Nag-alala ka naman ng panibagong buhay na naman sa araw ng year-end na ito pagkatapos ng December 31, bagong taon ka na namang haharap. Sabi nga nila, ano ba year ang 2026? Sino nakaalam? Year of ano? Sabi, year of the dragon, year of the rabbit, year of the pig. Tayo year of the Lord lagi. Hello? Year of the Lord. Yun po ang ilagay natin, yung mga, wala po yung year of ano man, o snake, wala. Because if you are a Christian, year of the Lord ang buhay natin. Because we trust God, anumang taon darating, kung ikaw totoo na sa Diyos, mayroon ka ng faith, kaya sabi nila, faith like a mustard seed, makakilos ang Diyos sa buhay mo. Pero kung yung faith na yan, na-develop na siya, malaking faith that you have, you believe in God, wala ka na dapat alalahanin. Dahil bawat minuto, oras, panahon, ang pangako ng Diyos ay pangako ng Diyos sa bawat season, na all season. Hindi po sa seasonal na sinasabi, seasonal ang trabaho namin. No. Si Lord po, all season po ang Lord sa ating mga buhay. Remember that in your heart and in your mind. Totoo ka lang sa Diyos, lumalakad ka lang matuwid, lumalakad ka lang may kabanalan, garantisado na ang Diyos na may plano sa buhay mo, sa bawat isa sa atin, dahil anak ka na ng Diyos. Amen po ba? So, ang plano ng Diyos sa iyo, mabuti. Ang plano ng Diyos sa iyo, it is a really guarantee. Plan and purpose of God in everyone's life, na pagpalain ka ng Diyos. So, ano pa dapat ang gawin mo? Pagpalain mo rin siya through your life. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Nakuha niyo po? Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Iyon lang naman ang hiningi ng Diyos. You know how to accept Him as your Lord and Savior, to glorify Him, to exalt Him, to make Him your Lord and God into your life. May problema kaya, nakalimutan mo yung Diyos pala, malaki pala ang Diyos. Kaya nag-focus ka sa problem, nag-focus ka sa sitwasyon mo, sa lahat ng dumarating sa buhay mo. Ang nangyari ngayon, pumasok ka na ng depression, anxiety, kagulumihanan, kabigatan, kahirapan, dahil nakalimutan mo na ang Diyos makagawa sa buhay mo at sa problema mo, sitwasyon mo. Amen? Huwag natin, kagaya nga sinabi natin ni Teacher Aya kanina, huwag natin kaligtaan ang Diyos. O huwag natin put aside ang Diyos. Ayaw ng Diyos na may mahirap siyang anak. The problem, sumunod ka na ba? Yun. Nawalan ka lang sandali. Yun nga, sabi ko, naranasan namin kawalan ng past few months. Kung may nakita ba kayong simangot dito? O ayoko na magsimba kasi wala kaming pamasahe. Nakuha niyo po, wala. Keep on going, moving forward. The breakthrough is there. The Lord testing you. Kung patuloy ka, tumalikod ka na, o ayaw mo na. Never. Kaya yun po, hindi pwede na, hindi mawala ang Diyos sa buhay natin kung hindi natin siya i-put aside. Ang nangyari lang, binabaliwala natin ang katuruan. Baliwala natin ang salita ng Diyos. Binabaliwala natin na may mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga yung mensahe last Sunday, nakita niyo naman siguro ang pag-upload kasi nawala noon si Kuya Luis. So, si daddy niya ang nag-take over, cellphone lang ginamit, maliit talaga. Sabi ko, mabuti pa na may na-upload pa rin Nakuha niyo po? Pero sabi ko, Lord, bahala ka na dyan. Hindi naman ka pwedeng mag-reklamo. Nangyari, mga pangyayari na hindi mo rin maiwasan. Praise God, nandito na ngayon si Kuya Luis. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang buhay. Nakuha niyo po, naranasan niya rin mapagod Hindi ko alam anong napagod sa kanya, paa, kamay, or... Amen? So, yun po yun. So, sometimes, God allows things to happen. Ano piliin mo? Mapagod ka na lang habang buhay? Mapagod ka talaga habang buhay kung wala ka sa Diyos. Amen? Pero pag sa Panginoon ko, walang kapaguran. Amen? At my age, sabi ko nga sa inyo, ba't hindi naman ako napapagod sa pagluluto? Ayan may sugat na naman si Pastor. Nakat ko na naman yung kahiwa gulay. Sabi ko, sir, ikaw na maghugas, ikaw na magtuloy. Nakuha niyo po, kasi grabe yung
So, for the past few weeks, yan, paso ng kawali. Wala naman ako reklamo. May narinig ba kayo nagreklamo? Wala. For the glory of God. To God be the glory. So, yun po mga kapatid. Yung testimony natin is a great testimony because we have experienced how God works in our lives. Kaya, hindi mo sabihin na December lang ang promise ng Lord na may pagpapala. Every day of our lives, season ng Lord sa ating mga buhay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na year of the rabbit, year of the snake, year of the dragon. No, year of the Lord if you trust the Lord your God. Amen? Kaya mayon lang mga kapatid. Hindi biro, it is not easy promise to remember. Lalo na sa mga panahon na mahirap. Na pumasok ang sakit karamdaman, yung illnesses. Hindi po yung ka. Bakit nangyari po ito, Panginoon? God allowed things to happen. Dahil pagod na tayo minsan, or nandoon yung difficulty sa ating mga buhay, na akala natin hindi natin matagumpayan. Pero nangako ang Diyos, hawakan mo yung pangako ng Diyos, kahit may rough times na tayo na hinaharap. Sabi ko nga sa inyo, hindi biro yun makalahati ng aming allowance na wala. Ng allowance pala ni Sir, wala pala ako. Ever since naglingkod ako, wala akong trabaho ko, sumunod lang sa Diyos. Pero wala kayong nakitang depression, anxiety, or what. Prayer lang, worship pa rin to the Lord every day of our lives. Sabi nga kanina ni Kuya, kung may refund, sinave lang ng Lord kasi magastos ka pala. Naka niyo po, nag-savings kasi alam ng Panginoon na pag ako ni Pastora, wala, bahala na bukas. Yun po yung ibig sabihin na God sometimes allow things to happen to learn. Na hindi pwede na, sige lang. You need also to have that a discipline in your life na kailan matuto ka rin na pag hindi naman needs, once lang, wag na. Amen? May bago ka na eh. Wala ka pa rin contentment of the heart. Sige ka lang na sige, hindi mo naman pala magamit. For example, mga nanay, mga babae, may bago ka ng sapatos, nasuot mo lang 2 beses, bibili ka naman, mag-Shopee ka na naman, kasi na-addict ka na mag-Shopee. Hello? Lalo na yung, scan ka lang ng scan, uy, ganda to, bago to. Gaya-gaya, puto maya, pagbayaran na, nakalimutan na mayroon pala may kailangan sa yung kinuha mo lang na hindi naman needed. Hello? Di ba ganoon ang tao? Once lang, gusto lang, pero hindi naman pala kailangan. Si Pastora for almost 4 years na dito, never pa ako namili ng damit ko or what. Lahat, kahit luma na yan, bago pa rin yan. Nakuha niyo po, sapatos dyan, bigayan, o mga pinalilumaan niya, suot pa rin. May nabago ba sa anyo ko? The same. Kaya hindi you have that discipline ng contentment of the heart. Na magkaroon tayo ng contentment of the heart. Kasi kung kukuha ka na naman ng panibagong bisan, panibagong bag, sapatos, isa lang naman bag na gamit mo eh. Hello? Siguro 2 dosenang bag na kahilera doon, isa lang naman ginamit ko. Yun ang paborito ko naman eh. Dakuan niyo po. Sabi nga nang nag-advise sa akin, Mama, ba't yun ang ginamit mong bag? Dami mong bag magaganda. Ito lang gusto ko eh. Ba't kayo nakikialam? Nakuha niyo po? Kaya hindi pwedeng bili tayo ng bili na hindi naman gamitin. I-display mo lang, itago. That is not wisdom. Unahin mo ang priority mo. Babayaran mo lahat ng pagkakautang mo at para hindi ka na mangutang. Hello? Kaya ka nawalan, kaya ka naubusan. Kaya yung pangako ng Diyos na pagpalain ka, hindi ka na pagpalain kasi alam na punta lang sa wala. Do you hear me? God is an organized God. Yun po na ituro niya sa atin. Be contented but for what you have. Nawalan ba? Ito pa isang namin. Talaga si Lord talaga. Dahil nga sa Amerika lahat naggaling ang aming mga provision at supply. At dito mayroon din sa Pilipinas, sa pinagtrabaho niya dito for 30 years, mayroon din po. Bakit ko sinishare ito sa inyo? Dati po, sabi ko kay Sir, wala pa yung allowance mo sa America pong green card. So, swipe niya lang yan kahit
Ang kanyang allowance diyan sa swipe niya lang is $6,000. O di, pumasok na ngayon. Kasi 2026, imagine $6,000 available na pwede siya mag-credit. Eh sa Amerika yon. Eh ano na? Ano yon? Mapaso na. Ano yon? Expired na. So dumating yung bago. So address namin na kung saan kami nakatira. Eh ayaw padala ng anak ko para hindi daw kami mangutang. Nakuha niyo po? So nakat na naman yon. Para daw hindi kami makapangutang, hindi nila pinapadala. So kailan munta kami ng Amerika para ayusin sana yung embassy, ayusin yung mga pension, ayusin yung credit card. Pero hindi na, sabi niya, pwede naman pala walang utang. Na kahit 1,000 lang. Pwede naman, kaya naman pala, God show us. Huwag ka magdepende sa utang. Hello! Kasi pag naadi ka na mangutang, nabaon ka na dyan, hindi ka na makakaahon. So kahit wala kang credit card, as long as you obey and follow the Lord, maging kontento ka what you have, wala sakit sa ulo. Bakit kasi nasabi ito? Why God allow these things to hear? Kasi yun ang mga problema ng iba dito eh. Wala na nga sweldo, kaskas pa ng kaskas. Ano nangyari? So wala pang bayad. Hello? Lahat na po na, marami po na nanakawan na tayo ng diablo. Dahil siya po nag-udyok, mangutang ka, manghold up ka, mangloko ka, utangan mo, wag mo bayaran. So nagkasala ka na. Yun po. Kaya pagpunta mo sa isang lugar, ay gusto ko mag-shopping, wala ka na nga pera eh. Pero credit card, pagbayad naman, doon ka na naman kastiguhin. So why hindi natin naintindihan na ang promise ng Lord, ibibigay niya sa takdang araw, oras, panahon kung karapat-dapat ka na. Amen? Kaya yun mga kapatid, sobra nating kapaguran, minsan napapagod na tayo, naisip po natin na nakalimutan na tayo ng Diyos. Nakalimutan ka na ba ng Diyos? O nakalimot ka sa pangako ng Diyos sa buhay mo na gawin mo lang ang tama, gawin mo lang mabuti, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen po ba? Sino na ba dito mga kapatiran natin na gutom? Ha? Panay pang minindal mo, panay pa soda mo. Di nagka-diabetic ka tuloy. Naintindihan mo ba? Panay pa halo-halo mo, kaya sugar mo tumaas. Ha? Pero ngayon kasing December, ang daming makain no? Nagham ka na, nagkeso ka na, nagmeltamis ka pa, may salad ka pa. May pasta ka pa, may spaghetti na, may macaroni ka pa, may lasagna ka pa. Naireklamo ka, tumasang. Yun. Ako may warning din Sabi Mama, wag ka nang kain ng kain ganito. Ngayon lang naman December. Kasi mamaya matataas ang blood pressure mo kasi kumain ka ng mataba, ng ganito. Sabi ko ngayon lang December, January na malapit na, hindi nakakain ng. Ganon kasi ang tao. Right? Pero yun po, God reminds His people na ginaisip natin minsan na ang ating buhay ay out of control, pero kailangan natin na ang promise ng Panginoon na masusunod sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo pagkakulangin, a promise that faith can claim and find peace. So ano po yun? Ang panampalataya na, sa pangako ng Diyos, ang panampalataya na atin lamang matanggap at maranasan natin ang kapayapaan kung sumusunod din tayo sa kautusan ng Diyos. Pero kung tayo nasusunod, problema. Nakuha niyo po? Kung tayo nasusunod, yung ating lust of the flesh, yung ating pita ng laman, ay doon po nagkakaroon ng kagulumihanan ang buhay ng sinuman. Pero kung you know the word, Lord, wala ako ngayon, self-control, patience. Hindi tayo pwede na, sige lang, hanggang nagwala ka na kasi wala kang pera, o nang away ka na kasi wala kang pambayad, sa ginawa mo ring na desisyon yan. Pero kung alam mo na, Lord, alam ko, antayin ko ang provision at supply mo sa tamang panahon. God will provide things, especially in the needs of His children. Amen? Ay, yun ang pangako ng Diyos, church. Alam naman natin na ang Diyos po, gusto ng Diyos, na hindi pa tayo mag-alala o hindi tayo mawala ng tiwala o katiyakan. Alam ng Diyos yan. Because
Alam ng Diyos na hindi niya tayo pagkukulangin. Alam ng Diyos paano tayo nabuhay at nabubuhay araw-araw. So yun lang naman ang mga sinasabi dito. Ang panampalataya kay Kristo, ito po ay katumbas ng katiyakan na siya po ay nariyan sa ating mga buhay. Can we open our Bible? Pangalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 1, verse 12. Ang ating theme ay pangako ng Diyos sa bawat panahon. Amen? 2 Timothy chapter 1, verse 12. Ito ang dahilan, kaya ako dumaranas ng mga paghihirap, ngunit hindi ko ito ikinakahiya, dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko, at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa kanya. Sino ito? Ano po ang ibig sabihin nito? Dahilan daw. Ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. It's all about me or us. Ngunit hindi ko ito pinakahiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak ko maingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa kanya. So yung pangako ng Diyos. Hindi ka papabayaan o bibigawin ng Diyos. Kung may paghihirap o sitwasyon ka ngayon, as long as you believe in God, you trust Him na samantala lang yung kawalan, kahirapan o sitwasyon. Dahil sinabi mismo sa 2 Timothy ang mga bagay na yan, I know whom I have believed. So kilala mo siya. Kilala mo si Kristo, nagpapatunay. Kilala mo si Jesus, na ang pag-ibig niya sa kanyang mga anak ay totoo. Tayo may kainaan, may kakulangan, may kamangmangan, fall short of the glory of God. Pero may katiyakan. Amen po ba? Dahil siya po sa ang mga paghihirap, naranasan ng anuman o sino man, pinaganan po lahat yan. Dahil things happen for His plan and purpose for His people. Kaya ganun lamang. Nasusulat ito para malaman natin. Unang Juan, 1 John chapter 5, verse 13. Yeah, mag-word tayo. Sabihin na si Pastora, puro testimony. Hindi tayo pwede hindi mag-testimony how God performed. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. So this eternal life God's promises for His people, pero hindi tayo makaranas ng mga kahirapan, pag-uusig, sitwasyon. Pero sabi dito, yung naniniwala, sumasampalataya sa anak ng Diyos, para alam nyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. Yung the eternal life God has promises for His people, ito po ang ating tinatrabaho ngayon. May unos man, may bagyo man, may storm of life, may kalamidad man. As long as you know Christ in your life, as your personal Lord and Savior, may buhay na walang hanggan tayong mapupuntahan kasama ang Diyos. Kaya hindi ka pwedeng bumitaw o tumalikod. Na pumili ka lang ng gusto mo. Ayoko na, pagod na ako. Sino bang hindi napapagod? As a human being, mabilis po tayo umayaw, mapagod. But remember, there is eternal life na nag-aantay sa kanyang mga totoong anak, the loyalty itself, na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya dahil hindi nakayanan po ang mga pag-uusig o sitwasyon, kawalan o kahirapan. Amen? Kaya patuloy lang, mga kapatid, because the eternal life, amen? Yung eternal life na patuloy natin na wino-work out ngayon ang salvation. Hindi pwede na tinanggap mo lang si Jesus na wala kang gagawin. Tama po ba? Parang hindi nyo naintindihan ang ibig ko sabihin eh. Sa work, hindi ka naman pwede tumanggap ng sweldo na wala kang ginawa. Nakuha niyo po ba? You need to work para mayroong ka sweldo, mayroong ka matanggap, mayroong ka biyaya. Sa eternal life pa, na buhay na walang hanggan,
Tinanggap mo na si Jesus, pero okay na, ikaw na susunod. No. Akala mo ganon, hindi. Ano pong i-deny natin? Deny yourself. Kalimtan mo ng feelings mo, yung emotion mo, damdamin mo, pakiramdam mo, na parang magpasaya sa'yo. Hindi ikaw masusunod. Masusunod ang plano at panukala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya church, I know the feelings, the emotion. Parang suko na, ayoko na, pagod na, overwhelmed. Pero hindi pwede yan sa Diyos. Hanggang may buhay, may pag-asa, sumunod lang tayo, lumakad lang tayo, ayon sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung relax ka lang, tulog ka lang, huwag tamad, mahulog ka bayabas, sasaluin ko. Nakuha niyo po ba? Mauna ka na, Limango. Di ba may kwento niyan? Susunod ako sa'yo. Hindi ako pumunta ka Limango. Umuwi. Napagod eh. So may nag-aantay. Na hindi po yun. Pag sinabi work out your salvation, lakaran mo itong tama. Ang katwiran ng Diyos sa pamuhay mo. Wala ka ng kaisipan na anumang bagay, maliban sa salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, maging matuwid, maging banal, maging sakdal. At wala na sa kasalanan. Amen? Alam ko damdamin ng mga nanay dito, ng mga ina. Lalo na may partner tayo sa buhay na walang relasyon sa Diyos. Mahirap po makisama sa walang Diyos na asawa. Nakuha niyo po ba? Dahil gusto mo, sama-sama kayo nagpupuri, sama-sama kayo naglilingkod, sama-sama kayo nagkakaisan, may galak. Pero ikaw lang yung masaya, siya palaging buringot, asungot. Masungit. Hindi pala asungot. Masungit. Sorry for my words. Hindi asungot. Masungit. Wala ka naman ginawa lagi nag-aangil. Para lang leon. Wala namang hipin. Nakuha niyo po. Nagdadabog. Naiinis sa buhay. Idadamay ka pa na mayroon kang kapayapaan dahil nandoon ang puso-isip mo sa Diyos. Yun lang mga nanay. May narinig ka mang kaluskos dyan, ang gugulo dyan. In the name of Jesus, demonyo ka Satanas, lumayas ka sa asawa ko. Nagawa na ba natin yan, mga nanay? Ha? O kumuha ka rin ng panghampas-hampasin mo rin? Ha? Nung hindi ako Kristiyano, huwag kang maglasing-lasing, lasing din ako. Nakuha niyo po? Huwag kang mag-angal-angal dyan, marunong na yung umangal. Pero na nakilala ko ang Diyos, nabuhay na tayo sa bunga ng Espiritu ng Diyos. Nasa inyo yan, Pastora. Kung wala ako siguro patience, wala ako dito. Kung wala ako self-control, di nanuntok na rin ako, nanipa na rin ako. Marunong din ako ng ganyang taekwondo eh. Ha? Kung faithfulness lang, di, sobrang faith na nga eh. Lalo sa bawat kapatiran. Kung sa, goodness. Goodness, sobrang goodness na. From here to bansa, kung saan bansa. Sobrang goodness. Sabi nga ng Americans eh, are you sure? Goodness, ha? Ano ba pag sinabi goodness? Mabait ka, nagbibigay ka? Ano ibig sabihin ng goodness sa Tagalog? Ha? Mabuti, mapagbigay. Kind. Are you sure? This is free? Yeah. That's $40. It's okay, it's okay. Are you sure, really? Ganon namamangha sila dahil ikaw na Pilipina, naglilibre ka ng ilang Amerikana dyan, alam niyo ba yung in and out? The goodness of God. Show them. Wala sa lahi. Kasi kung kilala mo ng Diyos lahat, mayroon ka, bigay mo, share to them the goodness of God. Amen. What happened to us here, na nabigay tayo the goodness of God through those people na ginamit na din tayo. Iyon po ang goodness. Wala pong limitasyon. Amen? So, paano maranasan ng isang manampalataya lang? Adopt the teaching of the word. Maging mabuti ka, mapagmahal ka, mapag-aruga ka, mapagpasensya ka. You have that self-control, patience. Ang number 1 nga yung love eh. Nakuha niyo po, peace, kapayapaan. Sabi yung kapayapaan, kung hindi namin nakilala ang Diyos, nag-alala na kami for so many months na silas talaga kulang. Kasi may ilaw, may tubig, may pagkain. Pero hindi kami nag-alala. Ayun yung sinasabi na God's faithfulness.
May peace kami. Kindness. Sige pa rin, bigay pa rin, share what we have to other people. So, kung joy, sobrang-sobra ng joy, that joy of the Lord is my strength. Yun, makyat na sa love. Wala na makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ano man gawin nyo kay Pastora, ayawan nyo man, hindi ko kayo ayawan dahil dinala kayo ng Diyos sa buhay namin sa lugar na ito. Amen? Kaya, given na yon church sa inyong pamilya, sa bawat pamilya na rito, ayaw sumama sa inyo, buhay. Ayaw namin dyan sa church na yan, pag nagturo, grabe. Hello? Anong gustong turo? Sige, magpatuloy ka magpakasala. Patuloy ka magsinungaling. Patuloy ka maglasing. Patuloy ka magdroga. Patuloy ka magbabae. Siguro, dami papasok dito. No? Kasi patuloy magkasala Ang tinuturo dito ng Diyos, maging matuwid, banal, sakdal, at walang kapintasan. So, kung hindi ka pa nabago na gawa for so many long decades, nagmumura ka pa rin, nang uumbag ka pa rin, wala ka pang kapatawaran, o hindi ka nag-release ng blessing of forgiveness, hindi ka rin mapatawan ng Ama sa langit. Why God remind us today, because this is sa next year natin nakita, ano yan? December, ano yan? Next Sunday? January? January 4. So, ito na po yung year end natin na nakita ng 2025. Sabi ng Diyos, ang pangako niya ay para sa lahat na panahon. Hindi na December lang o January lang. Tandaan niyo na ang Diyos po ay mahabagin at mabuting Diyos na nagbibigay sa atin, nakasulat para ito po malaman natin na ay may pangako ang Diyos sa ating mga buhay. Saan po yun nababasa? All things will work together for good. Saan po yan, Kuya Luis? So, yun lang lamang masasabi natin na ang lahat ng bagay na pangako ng Diyos maranasan lamang, yung mga wonderful plan of the believers, naging totoo sa Diyos. Sa nagmamahal sa Diyos. Amen? To those people who love God. So, Romans chapter 5 verse 8, again. Ano ba sabi dyan? Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang, nababasa ba natin, church? Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Bakit ina-emphasize po dito? Bakit pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin, sa atin lahat? Kahit tayo noon pa makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So it means, namatay si Kristo para sa atin lahat. So ano bang maibigay natin sa kay Kristo na maibalik natin ang utang na loob? Na in-acknowledge natin ang pagkamatay niya sa cross para sa kabutihan natin. Honor Him into your life. Paano natin i-honor God? Huwag muna balikan ang lusak ng kasalanan. Naintindihan ba natin? Pero kung nanatili ka pa rin sa kasalanan, namatay si Kristo para mailigtas na tayo. O iligtas ka. Are you there? Parang hindi nyo naintindihan Bakit namatay si Kristo? Po tayo sa kahatulan o sa kamunoy ng apoy. Dahil kung hindi ka sumunod sa katuruan ng Diyos, iban ang lugar kung saan may dagat-dagat ang apoy. Pero hindi pa rin naniniwala ang marami. Hindi pa rin nakaunawa ang marami. May sarili pa rin, opinionated pa rin ang marami. Kung ano narinig niya na gusto niya lang, yun lamang. Pero ang sabi ng Diyos, sa mula ngayon pa lang ang year end, napalala, darating ang panahon, promise ng Diyos lang, all promises of God in all season. Pero, gusto mo talaga maranasan ang pangako ng Diyos, sumunod ka na, now na. Naintindihan po ba natin, church? Ano bang kasalanan mo nagawa ngayon na alam mo?
Saan ka ba nagkasala? At saan ka pabalik-balik na yun na lang laging ginagawa mo na alam mo namang kasalanan? Hello? So, naglalasing pa ba tayo dito? Pita ng laman, that's the lust of the flesh. Naninigarilyo pa ba rin yung sinisira natin ng templo ng Diyos? Ha? Nagdodroga pa rin. Nananaig pa rin ang pita ng laman ng pagnanasa. Sinungalingan. Yan, kasalanan yan. Baka hindi mo alam. Sexual immorality. Hindi pa rin kasal hanggang ngayon. Tapusin nyo na sa taong ito. Next year po, ipangako nyo sa Diyos, Lord, either you like it or not, magpakasal na ako para wala akong hatol na kapahamakan. Kailangan nyo nagsama kayo na hindi pa kasal, kausapin nyo na ngayon ang sino man dapat kausapin para matulungan kayo. Naintindihan niyo po ba? Hindi na nagkulang paalala sa inyo dito, you need to get married. Para yung blessing na maranasan nyo sa Diyos, paipatuloy na. Pero kung ayaw magpakasal, huwag kang gumalawa ng sex without marriage. Kasi yung fornication is a sin. Gumagawa ka, nagtatali kayo na walang kasal, that is a sin. Sinful nature ng mga tao yan. Walang pakialam, ano man mangyari, dahil nang naig ang pita ng lahaman ng pagnanasa. Yung kahalayan po, kasalanan. Hello? Paulit-ulit natin ginagawa yan. Hindi na tayo natuto. Hingi tayo tawad, balik-balikan na naman natin ulit. Hindi mo na maloko sarili mo. Alam mo saan ang patungo mo. Kaya bakit kayo nire-remind? Dahil si Satan, yun din ang trabaho niya. Na ikaw, alipinin, silain, dalhin sa mga bagay na magkasala ka, the wages of sin is death. Para magkasala ka, mahiwalay ka sa Diyos. Naintindihan niyo po, church? Ano ba palagahan natin? Maligtas tayo? Mapahamak tayo? O yung buhay na walang hanggan na piniprepare na ng Diyos para sa atin? Are you there? Papasok 2026, a lot of things will happen. Hindi natin alam kasi kung 2025, marami nga nawala na ng buhay. Naglindol, marami namatay. Nagbaha, marami namatay. Ano pa? Namatay sa sakit, karamdaman. What more sa 2026? Kung year end na ng buhay mo. Tayo, ako, ang prayer lagi, Lord, as long ikaw po yung kukuha, sasama ako sa iyo. Naintindihan niyo po? So, ano ba sabi niyo sa Diyos? Again, all of us, mayroon tayong resentment. Anong resentment sa Tagalog? Sama ng loob. Hinanakit. Bitterness. Nakuha niyo po? Pag may ayan, till the moment of this time, i-release mo na yan sa Diyos. Kung hindi man, kanino man, talk to God personally. Lord, ayoko manatili sa ganito. Paul. Ayoko, Lord, na may hiwalay ako sa iyo dahil sa sama ng loob ko sa Kanya. Kung sino man yan. Lord, tanggalin mo ang galit ko, puot ko, sama ko ng loob. So, si Lord lang po makapagtanggal yan. Kasi you and the Lord knows every one of us here. Kasi kung may dala-dala ka, hindi ka welcome sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Galatians chapter 5, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung mayroong kasama ng loob, galit, puot, hinanakit, inggit, pagmamalaki, pagpaimbabaw, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, bakit natin binabaliwala yan na mayroon po ang Diyos na paalala? Kasi akala mo pa, hindi pa babalik ang Diyos eh. Akala mo, haba pa buhay mo, hanggang doon ka lang pala. Naintindihan mo? So, God reminds us here. Kaya nga paalala ng Diyos na hindi pwede yung gusto mo lang. Ang gusto ng Diyos, ang dapat po mangyari sa ating mga buhay. That's why God reminds people, siya po nagbigay ng all things will work together for good according to His riches and glory. So mga karanasan natin, things that shake or break up,
ito po, that break us, that is an experience na mahirap tanggapin. Pero God allow things para tayo mismo makapanumbalik din sa Diyos. Amen po ba? Yung nangyari din kay, sabi nga, sa kabila na may, parang naalala ko sinabi kanina si Sister Gina, may nangyari mo ng aksidente para mangyari po. Sabi dito, we experience things that we cannot understand. How God brings good out of difficult. Di po ba? Akala mo wala, pero may ginawa ang Diyos para maging maayos. Kaya hindi tayo pwede mag-question. Kaya nga ang Word of God reminds His children, remind His people, in the beginning was the Word, and the Word was with God and became flesh. So hindi pwedeng, nakasulat na yun in the beginning, John, 1 John, na in the beginning was the Word, and the Word was with God and became flesh. So yun po ang katuruan natin na naranasan at tinatanggap, na nagbibigay sa ating paalala ng even Moses before, bago siya ginamit ng Diyos na kagamit-gamit, naging fugitive din siya bago siya maging deliverer. Remember Moses, church? So hindi pwede na si Joseph, even his brother sold him, but God sent him para matulungan ang kanyang mga kapatid. So minsan may mga nangyari sa ating mga buhay na mahirap intindihin. But if you know the Lord your God, antay ka lang dahil ang Diyos po may pangako. Ang pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya, mararanasan. Mararanasan natin ang Diyos kung nagmamahal ka, nagtotoo sa Diyos. Amen po ba? Yun nga yung Romans chapter 5 verse 8. Kaya ang responde ng bawat isa dapat ay mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Paano mamahalin ng Diyos? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. So, basahin natin nga kung paano nagmahal ang Diyos. Unang Juan 4:19. Matatapos na rin po tayo. Unang Juan 4:19. 1 John chapter 4 verse 19. Umibig tayo sa Diyos. Umiibig na ba tayo sa Diyos? Totoo. Sumunod ka sa Diyos para alam na totoo ka na. Umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. So, tayo pong unang inibig ng Diyos. Without His love, wala tayo ngayon sa lugar na ito. Amen? The love of Jesus in the lives of His people, very clear po yan, araw, gabi, maga, tanghali, ang pag-ibig ng Diyos ay totoo. Amen? Sabi nga dito, ang Diyos po ay ang kanyang trabaho, plano sa kanyang mga anak, ay dinadala niya ang kanyang mga anak sa kabutihan. Sabi dito, He brings good out of bad experiences. He rewards sufferer behind their expectation. So narinig po ba natin yan siya, mga kapatid? Sometimes akala natin problema na talaga, pero may ginawa ang Diyos para magising po tayo. Kaya nga, we need to rest in God's promises na sa lahat ng panahon. Kaya, hindi pwede church na hindi tayo makaranas ng pag-uusig, pagtatyaga, kahirapan, because God wants His people to change and to be transformed for His glory alone. Amen? Sino ba may mga problema dyan? Wala na? So, wala na pala kayo problema eh. Ayos lang ba kayo mga kapatid? Ano ba problema mo? Pera? Hindi pinaproblema yung pera. Magnalangin ka, Lord, you are God of provision. You are the great Jehovah Jireh. So, iyon, pag sinabi mo sa Diyos yan, and you believe, may pagkasamang panampalataya yan. Hindi ba kasakali? Hindi ba kasakali? Naniwala ka, pero nagtiwala ka, nanalig ka, naggagalaw ang Diyos. Kasi kilala mo na siya, natutugon siya eh. Many long years na paglilingkod, Lord, bahala ka na. Sunod ka lang, si Lord po in His perfect will, perfect time. Amen? At mga kapatid, sa lugar na ito, pag tayo may sama ng loob sa ating kapwa, huwag natin sila curse, huwag natin sila sumpa. Kasi hindi ka rin mapatawad ng Diyos eh. Hindi ka rin pakinggan ng Diyos ang panalangin mo kung hindi tama ang motives of the heart. For example, Lord, dapat matay na sila eh.
Ha? Mali po yan. Panalangin mo, Lord, buksan mo kanilang pananaw, paningin na maliwanagan sila at tamang lakad, Lord, na ikaw ang Diyos ng liwanag para sa kanila. Naintindihan ba natin, church? Pero kung ang puso natin, the motive of the heart, church, Lord, pinapanalangin ko sila na maghirap, panalangin ko sila na, hindi yan sa Lord. That's the work of the enemy. Ikaw mismo ginagamit ng demonyo para kaya magkaroon ng galit sa iyong kapwa. Kaya nga, love lagi. Kaya ano ba sabi nga sa teacher kuya nyo, kailangan ang self-control. Hello? Mula sa baba daw. Kung may self-control ka, may kaamuhan ka, gentleness. Wala, hindi lagi na ikaw po ay sugod, Gabriela silang. Wala na tayo ganon. Tapos na tayo sa ganong yugto nating buhay na pasugod. Tayo lang pakumbaba sa harapan, sa trono ng Diyos. Dahil gagalaw at gagawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kayo po bunga kayo ng panalangin, lahat. Sa mga taong nagmamahal sa inyo. Hindi lang si Pastora. Those people who loves you. Those people na may pag-ibig, pagmamahal sa inyo, kaya kayo narito. Nakakilala sa toong turo. Nakakilala sa Diyos na buhay. Bunga po kayo. Naintindihan niyo po ba? Dahil alam ng Diyos kung sino rin abutin. Alam yung prayer ko lagi sa Lord. Lord, ayaw man nila, hindi man sila. Pero kung tupa mo sila, babalik pa rin sila sa iyo. Yun lagi. Nakita natin ang kahinaan, nakita natin kumbaga sa may kahinaan, ang kakamangmangan. Pero ang sabihin natin, Lord, ikaw nakakilala sa kanila. Ikaw rin nakaalam ano mabuti para sa kanila. Ikaw rin nakaalam kung anong dapat magagawa para sa kanila, makabalik sila sa iyo. Pagtupa ng Diyos yan, ililigtas niyan, at dalhin niya rin sa tamang buhay yan. Amen po ba? Lalo na may mga namanalangin para dyan. Lalo na yung maraming umiiyak sa Diyos para sa kanila din. So, anyone here, I'm telling you, tinuturuan ko kayo na wag tayo mag-curse sa mga kagalit natin. Alam ko wounded tayo. For example, asawa natin. Matay ka na sana. Di ba pa nag-away kayo? Di ba? Murahin mo pa Nawala na. Paano ka nagliliwanag ngayon sa asawa mo na sa dilim na? Pareho na kayo. Naintindihan mo po? Sabi ko, si Sir dati, pag uminom yan, may kumakatok for the boys. Pasok na ako sa kwarto, luluhod, iiyak sa Lord, humingi ng tawad. Lord, patawarin mo siya. Lord, na ikaw rin, Lord, magbago sa kanila. Paano mo ko na binigyan ng liwanag siya rin, Lord? Umaya-maya nandiyan na. Bakit isang buti lang inom ko, hihilo na ako. Hanggang ayaw na uminom. Why? God's move in his life. So, narinig agad prayer ko, sa kanya ako lumapit, hindi sa tao Naintindihan niyo po? Lord, bakit ako lang tinawag mo? Siya rin dapat, Lord, katuwang. Naging katuwang hanggang ngayon. Hirap at ginawa. Naintindihan niyo po? Marami rin situation in life. Marami rin gawa ng kaaway na to destroy our relationship. Na maghiwalay kami. Hindi na kami magmahalan. But I continue to ask the Lord, Lord, ikaw lang ang magbigay ng solusyon. Nakita niyo, sabi niyo, si Pastor, may edad na sila, sweet pa rin sila ni Sir. Di kasalanan ko, pinabayaan ko yan. Nakuha niyo po? Kaya hindi ko pwede siya pabayaan, dinalasan ng Diyos sa buhay ko. Nakuha niyo? Sino ako na hindi marunong magpatawad? Makasalanan na ako dati. Naintindihan niyo po? Amen po ba? So, mga nanay dyan, subukan niyo pang mag-iyak sa Lord, maglupasay sa Lord. Si Lord po ay susunod at tutugon sa inais. Amen? Kaya ano pang pangaral natin? Ito, hindi ko na nabuksan dito yung mga napag-aralan ko Ang promise ng Lord sa bawat isa sa atin in all season. Amen? Sino pong mapagpala January 2026? Sino gusto mapagpala? Sumunod na tayo sa Lord. Wala nang reservation. Total surrender life sa Panginoon. Amen? May pangako ang Diyos sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo kasi baka hindi niya narinig si Pastora. Sabihin mo sa kanya ng malakas, may pangako ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Ayun lang, may pangako ang Diyos sa buhay niyo. Kaya yun po mga kapatid. Amen. Kaya hindi tayo aayaw, hindi tayo hinto, hindi tayo tatalikod dahil may pangako ang Diyos sa buhay natin. Amen? So hoping and praying this coming year, this 2026,
Yung mithiin nyo na makasama yung mga mahal sa buhay, sa lugar na ito, makasama nyo na sila. Amen? Example, kay Sister Helen. Sister Helen po, brother mo nawala ba? Natuloy nga siya na aksidente. So, wala na siya. So, siya po, Bohol, kapatid niya na aksidente na nawala. Sada daw. So, na-stroke, tawag doon. So, nabawian din siya ng buhay. Ganun din kami, December 17, yung aking balai po, na sabi natin na hindi pa na, tuloy na siya. So, ang cremation, December 29. So, natapos na rin ang kanyang hirap. So, yun po mga kapatid, na Sister Helen po ay kakabalik lang galing Bohol. Kita-kita sila sa ganung sitwasyon. So, hoping and praying na ang ating mga mahal sa buhay, dahil sa dati kasama niya rin yung asawa niya, mga anak niya dito. Ngayon, nag-iisa na lang siya lagi. Continue to pray. Amen? Sa mga kapamilya na sila din po kasama namin, maliliit pa mga anak nila. Ngayon na may mga trabaho ng mga anak, may sarili ng pamilya, hindi na rin sila makapagdikta sa kanilang mga anak. Continue to pray for them for salvation. Kasi ganun din kami ni Sir. Pray, keep on praying for our children wherever they are. Pray lang kami. May ginagawa din ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya mga nanay, trabaho natin manalangin para sa ating mga anak. Yun lang po ang ating magagawa. To pray for them that the Lord will bless them and continue the promise will come to pass in their family also. Amen. So, lalapit tayo sa Panginoon, church, dahil all work together for good according to His riches and glory.